nabiyak. Nabiyak yung, kumbaga, power structure sa BARM. Dati kasi, politiko versus MILF. Ngayon, nagsani puwersa na ang politiko at MILF versus Marcos Jr. So, ganyan katindi po ang problema natin sa BARM at inaasahan ko po, mag-escalate po ito dahil hindi nila pauupuin yung mga politiko na kaalyado ng MILF at pipilitin nilang paupuin yung mga kandidato ng Marcos Jr. No? Dahil nga po itong si SAP, ang tulad na mayo, kaibigan ko po yan, pero kailangan sabihin ng katotohanan, naghimasok. Hindi naman siya taga-BARM. Bakit niya papakialaman yung mga BARM? Diba? Sa demokrasya, ang pakialaman niya, yung distrito niya sa Davao. At hindi naman Davao del Norte, yung distrito ng mga nagpe-mayo Florendo. Hindi naman tayo sigurado kung anong resulta ngayon doon sa Davao del Norte. Dahil tingin ko, abay matindi rin ang laban ng gobernador na doon na pinasuspindi rin ng mga Lagdameo at ng mga Florendo. No? So dapat tumutok talaga siya doon sa kanyang sariling distrito at hindi na naghimasok dito sa BARM. So yan po ngayon ang aabangan natin. Ang resulta ba, matapos natin makita ang napakadaming kapalpakan na naranasan mismo ni Marcos Jr. at ni Tambaluslos, ay magiging katanggap-tanggap sa taong bayan. At gaya na aking sinabi, dalawang importante natin bantayan. Resulta ng Davao City. Kung biglang nanalong kalaban ng mga Duterte dyan, talagang itatakwil. Hindi lang ang resulta ng Davao City, kundi sa buong Pilipinas. At ang resulta ng BARM. Dahil kung hindi ka panipaniwala ang resulta ng BARM, na yung nagsani puwersa ng MILF at mga politiko ay matatalo ng mga kandidato ni Marcos Jr., sisiklab po muli ang labanan. Nakakalungkot po dahil ako mismo hindi bababa sa 20 mga pagtitipon ang aking inupuan kasama si Presidente Duterte para lang talaga mapagbigyan ng kapayapaan sa BARM. Pero dahil sa kagustuhan ng Marcos Jr. na makontrol ang BARM, nakuha ang mga boto ng mga nagde-deliver ng boto sa BARM, hayan po, mukhang sisiklab na naman ang digmaan. So, dagdag po yan sa mga kasalanan ng Marcos Jr. administration. Hindi lang siya pinagdududahang bangag at ayaw mag-hair follicle test. Hindi lang napatunayan na ang kanyang mga kaibigan at ang mga kamag-anak ay smugglers, na sila ay kumikita, sila ay mga cronies, yung kanilang mga ninakaw na yaman ng $100 billion worth of gold deposits ay ngayon inimbestigahan sa Hong Kong. Yung kanyang contempt charge na $370 million dahil dun sa danyos na hindi pa niya binabayaran, dun sa biktima ng martial law. Ngayon po, idadagdag natin sa kasalanan niya yung pagputok muli ng labanan dyan sa gitnang Mindanao. Naku po, yung halalan sana ay nag-deliver ng mensahe. Sukang-suka na kami kay Marcos Jr. Pero kung yan ay lalapastanganin pa rin nila, ang mabuting lalabas po dyan, sa tingin ko kung mauulit muli ang 1986 na kinatigan ng Korte Suprema na ang tunay na nanalo, hindi yung pinroklama ng COMELEC, kundi yung Cory Aquino na taong bayan na nagproklama. Ang magiging resulta dyan, bye-bye. Sadawa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at narito na naman po tayo sa Duterte Park. Lunes po ngayon. Kahapon, Sabado, Linggo, napakadami pong tao. Pero ngayon, Lunes na Lunes, narito pa rin po ang ating mga kababayan. Sige po, tignan natin silang lahat. Marami. Ang champion po, coming from the farthest, is from Minnesota. Ma'am! Yes, from Minnesota. Ma'am, ano po pangalan niyo? Rosie. Galing po kayo all the way sa Minnesota? Yes. Naku, talaga bang kayo ay nagplanong pumunta dito sa Duterte Park o meron din dapat pinuntahan kayo? Meron dapat kaming pinuntahan ngayon pero we switch i-switch namin kasi sabi ko instead na mag-tour kami sa White House, pupunta kami dito mag-support sa kay Presidente Digong. Ganon. Ano pang tingin nyo? Naabala ba kayo sa mga pangyayari? Hindi pa natin alam ang resulta pero napakadami po kababalaghan na pati ang ating Marcos Jr. at ang Tambaluslos nagkaroon ng karanasan. Anong tingin nyo? Hindi ka panipaniwala pa resulta dyan? Ay nako, parang hindi ka panipaniwala kasi
alam naman natin na noong kinidnap si Duterte, halos lahat ng buong mundo talagang doon kay Tatay Digong ang daming tao talaga. At saka sukang-suka na tayo sa admin ngayon kasi hindi talaga hindi maganda ang kanyang admin kasi ang pag-govern niya sa government natin ngayon kasi ang daming perang nawala, kinuha nila, tapos ang daming naghihirap, wala man lang mga bell sa ang sabi pa niya noon is unity and continuity. Nasaan na yung unity ngayon? Ba't pinapa-detain niya si Tatay dito? At saka bakit nasaan ang continuity? Kaya nga ngayon, sa totoo lang, abalang-abala ako sa resulta ng eleksyon. All the way from Minnesota. Yes. Attorney, may tanong din ako sa iyo. Kumusta na yung pakiramdam mo? You are against with Amy Marcos, right? How are you now? Ako po, ginagalang ko yung endorso ng aking pinuno na si VP Sara. Pero ako po, hindi kumbinsado na meron siyang sinseridad. Kasi kung talagang sincere siya na manindigan sa katotohanan at sasabihin niya sa taong bayan, bangag na ang kanyang adik. Yan po gusto nating marinig sa kanya. At saka, isa pa, mag-waiver siya. Itong 100 billion worth gold deposits na inimbestigahan ng Hong Kong, kung talagang siya ay panig na sa mga sambayan ng Pilipino, mag-waive siya ng share na dyan, i-assign niya na sa Pilipino. Gamitin natin yung 100 billion na isang transaction lang po ito ha. Marami pang transaction yan, ibig sabihin ha. So itong 100 billion, napakalaki po ng magagawa niyan para sa universal healthcare. Baka magkaroon na ng katuparan na lahat ng Pilipino magkakaroon ng libreng gamot at libreng paggamot. Kasi 100 billion is equivalent to magkano? In dollars, in pesos. 100 billion times 60 is equivalent to 6 trillion ata. Trillion na, yes. Trillion katumbas ng national budget ng Pilipinas. Pag hindi ba naman lahat ng mga hihirap magkakaroon ng libreng gamot at libreng paggamot, no? Dahil nandyan na yung batas na ating sinulong ng 17th Congress, no? Lahat na ng ating kabataan pwedeng pakainin ng libreng masustansyang tanghalian. At magkakaroon na tayo ng 100% na irigasyon ng lahat ng maliit na magsasaka. Meron na libreng irigasyon dahil sa batas na isinulong natin. Ang problema kasi, bagamat ang maliliit na magsasaka na 5 hektarya ay meron ng libreng irigasyon, kalahati lang ng ating kabukiran ang merong irigasyon. Correct. So dun sa 6 trillion na yan, o pwede na maging fully irrigated ang Pilipinas, o pwede ng lahat ng sakit ay masagot, o pwede ng lahat ng mga kabataan ay magkaroon ng masustansyang tanghalian, at yung ating sinulong na libreng wifi, siguro lahat na ng infrastruktura mailalagay na dyan. No? True. So talagang kung sincero ka, i-wave mo at saka sabihin mo, nakaw talaga yan. Dahil wala naman talagang pamamaraan na makuha ng pamilya Marcos yan. Tama. Ma'am, Saan banda si Si Ma'am from South Minnesota. Hi, from Minnesota, originally from Pagadian City, Philippines. So, actually, our vacation is supposed to be at the White House tour. But we switched it to come here to support our beloved President Rodrigo Roa Duterte. So my husband is here. So it's like how many hours? 9 hours? 9 hours flight. Yeah. From Minnesota. Yeah. So that's why we sacrifice to come here because our president sacrificed us. And he is a very good president. We feel safe for his term. Yeah. And it's very unfair that he is here. He is a Filipino citizen, and it's very unfair. That is a traitor to our country. You know, our president, he helped the former president dad to buried, and now what he repaid to him is to send him in jail. That is very unfair. You know, we have justice system in the Philippines that is working, and why the current administration bring him here. True. That is and there is no justice. You know, there is no due process. We have a justice system that is working in the Philippines, but it sounds like he kidnapped him. You know, they are in a hurry to bring him here. True. And that is very unfair.
Yeah, and we all the people in the Philippines, we mourn about his kidnap. Yeah, it's unfair. Yeah. Welcome to The Hague, ma'am. I really feel your emotion. I know Thank it you. hurts to be a part of this Yes, journey. Ha? I yes. lost my mom also when I lost my mom on the grieving procedure, At and the every time day is also. at the time they brought him here, March 11. Oh my gosh, I cry. And I know I'm not the only one that is crying because we love our president. You know, even how many crimes they accuse him, they should be in the Philippines because we have our court system that is working. That is very crazy, you know. So, yeah, we are here finally. Tatay Digong, we are here. We love you and you are the best president in the Philippines. Thank you, ma'am. I really feel your emotion. Welcome here to the Netherlands. Anong message niya kay Ano message mo from Ang message ko kay Tatay Digong, Mr. President, you know that all Filipinos love you. And we know that ikaw lang yung president na nagmamalasakit sa ating bansa. So, tapos ang dami mo talagang nagawa sa ating bansa. So, kaya nga, kahit malayo, dapat ang bakasyon namin ngayon is to tour to the White House, but we switch it here because we love you. No, because a lot of people in Pagadian, he saved, not only saved but also He saved. felt safe during his administration. Because Pagadian and the Osamis over there before, Yeah, you know the struggle of the people over there. Yeah. So, yeah, lots of shabu. Daghang shabu daw sa noon. Yes, because in Pagadian, true. In Pagadian, but Pagadian is a very nice place. Going to Iligan, Pagadian, Osamis over there. At saka siya lang yung presidente na kasi noon 5 years lang yung passport, di ba? Ginawa niyang 10 years. 10 years, oo. Tapos yung mga driver license, ginawa niyang longer ba? So, So thank you for coming. Thank you because this is history. Yes. You come here for your journey, different kind of journey. It's for me, I'm here in the Netherlands, so it's also like if Hindi talaga ako nakatulog nung March 11, simula nung March 11, 12, 13, 14. My husband came home from work and I keep watching the Facebook. Yes. And I was emotional and I cried when he came home. I said, baby, my husband. Nothing. He doesn't have any much clothes. They just put him in. Yeah, and I watched those when he was in the from Hong to. Bumili ka na ng damit. Dalhin mo sa loob, hindi mo nga makapasok. Yeah, unfair talaga. I feel that that is very unfair because why they brought it here? True. No, na-feel ko talaga na pagdating ko dito, sabi ko dito. Especially you live already abroad. Yeah. And then Tatay Digong when he was during his term, if there is a workers abroad that is abused, he tried to bring home. True. Yeah. In the last minute that they are about to hang her, she still have her time, 1 minute time to save her. Yeah, so I really love the Duterte's family, like Inday Sara. I love them because they have the good governance. Pero and they are not corrupt. Yung family mo nakabot na doon sa Pagadian? Nakabot na siguro. O kasi na ngayon mga, oras na ba ngayon doon? 6 o'clock? 7, 8, mag-8 na. Kaya ngayon, marami na kasing. Ma'am, you want some water? Wala tayong water pala dito, no? Baka Abibitaw ni mo na, nagluto ba yung kong binigay? Sasa, ma'am? Dito sa amuang dito sa hotel. Ba? Isa takuan, wala ray kuan. Ayun sa uno pag dito. O yun na lang, basig na pa'y mabalik dire si Michael King na isa kenan. Yeah. Sir, meron talagang I stand with Duterte. I am a Filipino for nothing. Oy.
Yeah. May nagala to, may nalang makauna to diri. So my two aunts live in South Dakota. Doon Roman baby, no? Our hotel is closed. Yeah, it's right there by those that big building with the globe on it, that big ball. Okay, meron daw silang binignit, dala, malaki daw, malapit lang daw ang hotel nila, dyan lang. Nagluto ako ng binignit. Wala lang. Nagpunta pa. Si Maring Hearty diri. Pag hi sa Maring. Hi, follow me in Facebook. Central to change the in TikTok is Maring Kazumi. Don't forget Lucky Charm. Lucky Charm is our Lucky Charm wala here. like kuan. Doon silang ma'am, galing sila ng Barcelona, Spain. Ika ni si ma'am sa Ilocos. Lahat naman tayo nag-aim na maging maayos ang proseso. It's not about who are we going to stand in. Oo, ako nagrerespeto ako sa ano. Nagrerespeto ako sa dito sa former president. I respect the administration and I respect also the people, yung mga namatayan. Nirerespeto ko sila. I read the comments, iniisa-isa kong kasi kailangan mo rin silang i-feel eh. Kasi dito ngayon the most important is yung effect, yung output ng pangyayari. Kasi wala na tayong magagawa eh, nandito na siya eh. So ang i-aim lang natin, I hope na magiging okay ang lahat. Kasi pag may magtanong sa akin dati na ano ka, anti or pro, ang sagot ko lagi ganito, what if ikaw yung nanay ko, ako yung anak mo, sa ayaw mo sa akin, pwede mo ba akong itapon sa labas? Tapos kung ikaw yung nanay ko, ayoko rin sa'yo, pwede ba kitang itapon sa labas? O diba, everything is already there. So we have to accept. Yun na lang talaga. Accept the reality. Nandyan na eh. So we have to do the process. Especially, nandito tayo sa ibang bansa, yung proseso nila, hindi natin sila pwedeng diktahan. Iba ang proseso nila. So, antayin natin kung anong stop. Last year, someone told me ba, I was in Barcelona, talagang masakit yung dibdib. I feel the emotion ni ma'am. Talagang may tawa kong minahal, masakit sa dibdib ko, parang ganon. Tapos sabi ng ma'am, trust the process. Hindi ko matanggap-tanggap talaga dahil gusto kong this will be happen today. Talagang kailangan mo talaga mag-trust sa process. Kahit anong mangyari. Mukhaon kag binignit? Pag hi sa dia sa mga taga Davao. Hi sa taga Davao, tanan nami diri nagtapok-tapok in taon. Ampo lang mo mag-ampo lang mo na maoki jud ang tanan ha. Asa man ang binignit lang. Ay sa kadali lang kay kuan. Boss kaya atong dagoy kay klaro atong dagoy diha. Dili ka ana man kay gi-focus na ko ang Gucci. Ay sa kay atong i-charge ni para kanang dili kaayo problema unya kung mahutdan ta og battery, so ma-charge na to. Don't worry guys, I brought many battery charger, something like that. So a lot of people is asking for my outfit today. Is so warm. Inspiration is this the beige is represents calmness, unity. Yes. Kalma lang tayo. It's a neutral. This is a neutral color today. Kasi I'm not prepared today actually. Kabalo ka mo riban? Nandiyan na si Atty. Roque. Te, kung gusto mong kunin ang binignit eh, pwede mag-ask tayo sa sasakyan para kunin. I followed Atty. Roque and Hindi na yan si ate, mamaya na yung binignit kasi Alvin and Tourism. so we have this what we call as the outfit today. Sa nindot sa bag nga Gucci, salamat. So today, my inspiration is also, it's just a simple Hermes style. Yan nga sa Maring Heart TV, kinay nangutana og kanang unsa inspiration sa akong outfit today. Sa Hawiri, sabi kaya ako i-explain akong outfit siya. Ganahan daw sila sa Gucci. Nangutana sila unsay akong outfit. It's just a very simple. This is my outfit for today. It's a simple Hermes style. Joke lang. Naana sila guys, kadali lang. Ka-joker, ano eh.
Minnesota, far away, ha? With America, and I am one of your followers. Hamburg, basta ko naman sa lapit na Far away, ha? Today is supposed to be our tour at the White House. But we canceled it because we want better to come to here. support Yes. President Better to Rodrigo come here. Duterte. Thank you, thank you. Hi, how are you? How are you? Hi, attorney. Outfit mo today. Siyempre, manang-mana talaga ako sa inyo. Nice outfit, ha? Wala pang Angela rito? Ikaw na si Angela. Welcome to my favorite vlogger. Model, entertainer. Ayun sa kuan sa White House. All in one. This is all in one. Yeah. All in one. Grabe gini si Ma'am Makaputi man sa Janice. karonday. Calmness, kay election man, dapat kalma lang. More sa wala to training. Sa pagkakaan po from Minnesota. Karon kami karoy tour sa White House sa US. Yung ko siya, we have to split and we will Oy, dahil wala, to oy. support our president. Okay, taga-Davao ko ni sila. Ma'am, kanang unsa may feeling nimo karon sa election? Nag-election naman dito. Guys, since kahapon, ikulbaan na group ko kaya ang mga tao nagreklamo. Oo. Na ay mga buti at subay buting. Oo. Na ay natsakpan nga nagdalag kwarta sa Cebu. Oo. Daghan naghatag og mga kwarta. So hantod karon buntag pagmata nako, nagtanaw dayon ko sa ako ang cellphone. Naanapod nga ang ila daw ang giputuhan wala mong gawas. Mga shady daw ang ila ang katong voter slip ba to? Oo. At tinuod lang gikulbaan jud ko mga kababayan sa resort karon Na ginawa. kay I doubt nga naayoy mga sa ni pangalan anak nga din Mga panghitabo nga din nato malikayan. negative o result dayaan. I pray the Lord na mananalo pa rin yung tama. Ma'am na Shonik AB na nag-ingon siya nga mind shades and pearl bracelet ni Madam from Davao. Of course, my bag is made in the Baha. Yes. You know, this one is my favorite. Ako kaya itong mga mandayan cloth, mga bag. Actually, mo gina ako mga favorite. Ako, As a humanitarian leader, dili ko ka-afford More- kalot og mga lowe beto. ako more on gid ko kulturang Pilipino, mga sa buhok-buhok, sa mga mahilig jud ko kultura. It just happen na dito kasi sa weather natin, sometimes hindi siya babagay. Pero I really love kulturang Pilipino talaga. Oo. So, ngayon, winter. Oo. Pag winter, ang katong cloth nga made katong batik gani akong bag. So actually, my friends from Bukidnon will come on 15. They're going to Rome, and they're going to bring me our costume from Bukidnon. So I have to wear that. Ako ba itong nagsayaw-sayaw og mandayan itong Tong 2 weeks ago, ikaw dito ni Sayo sa kanang mandaya, na kanang mga gwapo na mandaya man nga. Mandaya, oo. So, let's go. Hi sa mga taga Las Vegas. Tanawan ni nice outfit ang mga Ma'am, taga-asa ka sa ato ma'am? Cebu. Taglabangon City. Ikaw ma'am, taga-asa man ka ma'am? Suon mo? Tanawa, you can look at the outfit. Oh, nice. Taga-diri ka da eh. Taga-diri jud mo ba? Dali ra asa man ka diri po. Ako dito sa Amsterdam, dili ta ato Amsterdam ari tang tatay. Maayo gyud kay na imong gibuhat, ma'am. Pinaka Duterte gyud kay ni tatay, ma'am. Duterte gyud kay nas ma'am. Loyal kay mong taga Cebu sa ano? Ay, dito magani ko sa balay tatay, nagami picture. Oh ba? Pangita sa picture ka dito kami at itong lado. Siya nga, I like your lips, ma'am. Ana siya, nay nag-ingon. Pag-hi sa ilaha, ma'am. Hello. Hi everyone. Boy like that, the eclipse. Lagi. Ikaw, ma'am, taga-asa man ka, ma'am? Taga Germany. Welcome to the Netherlands. Nice ba ini kani bitaw kay morning color nga gisuot sa anak ni Ellie kuan ba katong ni Eigenman sa iyang birthday this year morning nga color nga blazer.
Sa iyang pictorials. First time niyo diri, ma'am? Unya okay ra sa imo ha, nga inaani lang sa atong setup karon. Kaya ginawa mo gud sa Thai choice kay mo follow gid ta sa rules. Lagi. Luoy sad baya ang mga nag-organize biya diri pero nga kanang inani kainit, inani pero support na lang gyud ta ka. Muntay mahimo kay di man nato ni country kay kung ato aning country maka-request man gyud ta ani og kuan, covered court, maka-request gyud ta unsa pa na diha, di ba? Sa ka sa Germany, ma'am? Sa Munich. Sa Munich. Nice ba ng Munich? Kanang, taga Netherlands ko, pero pag mag-birthday ko, dito ko permanente ka celebrate sa Germany. Ganahan ko anong Germany, kay Mountain. Ganahan sa kay ko makauyab og German. Muna akong dream gyud nga. Ganahan ko maminyog German. Muna akong dream, pero naminyog og Dutch. Sa man eh. Pataka lang niya akong kasing-kasing og kay gugma. Mami kadaig sa inyo unya lang kanay binignit. Ay binignit unya. Siya fashion police live at the Hague fit check. Lang. Imo ni kauban mo, ma'am? Dili. Kagikan sir. Nice kay kag outfit sir. You're very handsome. Taga saan mo ka sa atin? Yes. Where are you from? Yeah, but in Philippines. Cebu. But you're already born here. That's why. You have nice outfit. I like it. Nice. Where did you get that inspiration? Asia. That's why it's nice, huh? That's your mom. And then your auntie. Okay. Nice, it's nice. Enjoy. Wala pa nakuha ang bisita niya. Daghan na migdinignit. Naman sa di pagkaon diri. Ma'am, kanang watermelon to light up your day. Ganina pa akong eagle's eyes. Anak na siya atong naka-white. Tinuod, anak siya. Kanang nay ice cream diri, Kanang magpasumal-sumangil ta diri og pangamigo sa mga inadalag pagkaon para tagaan sa uyab pa more. Ma'am, imo ha din ang anak, ma'am, nga perting kagwapo. Gwapo kay imong anak. That's why. I said, where did you get your inspiration, Arbisha? From my mom. Hip-hop di ay. Sa sunod, ipauli dito, ipasayaw dito sa Pilipinas ba? Pilipinas Got Talent. Uli na siya dito, dugay na siya, one man uli. Ipasayaw kay kanang choreographer sa Street Boys, ako nang gagaw, si Dia Castaneda. I-appeal ta na mo siya, i-guess sa showtime. Wa may time kay lagi to. Because before, I also advise someone from the Hingog City. Yeah. And then they won in Showtime for 2 million. Yung mga 2010 na nag-champion sa Showtime, ang setup ng ilang sinina, sa ilahat. Kagaya ako atong mga design, ako tong idea. Asa ka sa ato karon sa Cagayan? Dire? Sa di ba sa Pilipinas? Pilipinas, Cagayan de Oro City, the city of golden friendship. Nang friend. Ilato na mga celebrity na mga solar ka ba? Di man, celebrity biya ta, kita biya ta. Ako ka nang, din man, backstage song. Pero fans club ya, minimo darling. Ba? Yes. Uy, kabalo ka. Kaya na kumahod. All thank gina siya. Dili man jud ko ana. Very nice. We appreciate. Dili man jud ko celebrity kami backdoor jud nito una. Ang ending man gud sa una unsaon man namon noto ni nga di man mi tagaan mi sa una og microphone kay ang kana biya mga organizer dito man na sila unya ang mga vlogger wa man mi panahon, wa man mi time. Magsinda sanitag inani nakita na yan. Lucky Charm. Di ba hilig mo nga counter na ko nimo. Dili mo na siya tama. Ma'am, sa sunod ma'am ha, mula mo adto mig Las Vegas ha mo. Adto ka dito. Laag ko dito. Mo naman ay next na ko nga laagan this year. Sana kay mong outfit. Uy. Ako kilid ra mo kung tan ako ninyo tanan kita ko ari ka dito na ako. Kita ko Sus. Alvin, si Alvin ko Alvin kay wan ka ba siya. Di ako mo tabang lagi ko diri kung na ako'y time. Alvin na mo kuan na. Alvin. Ako amiga manawag taga dire. Besh. Unsa may outfit nimo dito Besh kay
Naghulat na ba yung mga fans dito? Yung kuha dyan ko yung time. Pag ginanabes, tagaan yun yung time kaya mawala ka sa mapa. Oo, kinuot ko. Malalaw, ka niya. Mawala ko sa mapa. Live na si Attorney Roque. Isa, kutawan. Sabi ko nga, ayaw kong umalis. Kaso, sabi niya, punta ko kay tatay. Sige, sama ko. Dahil, time, pagpakatatag ka dyan, stay strong. We're here, just behind you. We're hoping everything's gonna work fine. That will be done. In God's grace. Wow, thank you for that nice word. Alam niyo po, kung mapapanood niya yung sinabi niyo, tingin ko talaga mabubuhayan siya ng loob. Talagang straight from the heart. Ano pang pangalan niya? Marilyn, ma'am. Thank you. Thank you for the support. Sino pa po mga bagong dating? Mga bagong dating na kauna? From Barcelona. From Barcelona. Sino po? Halika. From Barcelona. Kayo po. Huwag na kayong mahiya. Aba. Ma'am, straight from Barcelona. Oo. Ano pong mensahe nyo kay Tatay Digong? Nandyan po. Maganda ngayon ang lugar natin, ang bagong Duterte Park. Kasi gagabi tayo ng Duterte Wall. Correct. Alam natin na nandoon sa loob ng Duterte Wall ang Tatay Digong. Okay? So maya-maya, magpaparinig tayo ng ating mensahe kay Tatay Digong. Pagpat Lunes at karamihan ng mamahal kay Tatay Digong ay nagtatrabaho, iparirinig natin ang entrance lang. Ano pong mensahe nyo kay Tatay Digong? Be strong. At dito lang po kami sa iyo para sa iyo. Paglalawa ka na sa amin. Till death. Till death. Parang kakasal lang ano. Parang ikakasal. Kasal po kayo sa sambayan ng Pilipino, Tatay Digong. Sa totoo lang po, napakasakit isipin na. So, he's already 80 years and then ganun ang ginawa nila sa kanya. True. Na wala siyang lakas, na paglaban mo kahit yung sarili niya. Oo, talagang unfair ang ginawa ng mga, lalo na si Torre. Yun. So galit talaga si Madam. Siya lang ang matanda, no? Walang ibang tumatanda, si Torre lang ang tumatanda. So, Trole, ayan. All the way from Barcelona, meron kang hater. UK din tayo, attorney. And there's more people from USA and UK. UK. Oh, from the UK. Sino mga Taga UK sila. UK. Tara po kayo. Tara. Oh, malayo naman sa UK. Yeah, Bisaya. Sige, pag-Bisaya po. Anong gagawin nyo kapag hindi daw manalo si Tatay Digong bilang alkalde? Dili may malipay, of course. Kaya kabalo man dyan ninyo, madaog na siya. Pero actually, wala ko nakabita dito, attorney. So alam talaga niya na manalo daw talaga si Tatay Digong. Oo. Maraming salamat. Thank you very You're here with your family, no? Yeah, kumpana. Hello. Ako, husband, Yeah. and my son. How do you deal with the fact that your wife, a Filipina, is such a solid supporter? How do you has that influenced you? The whole family was behind May letter lang. May sulat lang. Now, how do you feel as a European that he was kidnapped and currently being detained also in Europe, no? Which is by a violation of the European Treaty on Human Rights. And do you think that the European Union should demand that he be released because kidnapping is illegal? Are you willing to send that message to, well, you're no longer part of the EU, unfortunately. No, no. Brexit. But as a British person, you think kidnapping should never be sanctioned, no? Definitely. We have another foreigner here. Yes, and I like From, Nakarating. kakarating lang po. Hi, yeah, hello. Hi, thank you. Galing po sa Pilipinas. Oo. Since when did you arrive po? ano pa po, May 3. May 3, oo. Hi, hello. How are you? Has she made you a believer in Duterte as well? He's not that familiar with Duterte, but I keep telling him that Duterte is a good man. So, can you explain to him why do you think Duterte is a good man despite the fact that he's behind bars? Especially the drug. He's a good man. It's not that he's evil because a lot of Filipinos and I saw some videos. Yeah? And what do you think now? Actually, he's a good man. Yes.
from Poland. Huh? How do you feel as a European that he's here after he was kidnapped, and apparently the port does not care that he was arrested through kidnapping? How do you feel as a European? But do you think kidnapping should be sanctioned by the Europe? Yes. You think it should be sanctioned? It should be considered legal? You think it should be not legal? Yeah. Thank you. Your name, ma'am? Emily, thank you. Another foreigner. Yes, I like the You are you're a foreigner? You're from where, sir? We're from Minnesota. Minnesota. And you stand with Duterte. That's what you're saying. Yes. Why do you stand with Duterte, sir? Because as an American, the Philippines is so safe. We're the Turkey rain. That's right. But then Pagadian City, Osmo City, all was so safe. And now the Turkey going no safe. Yes. Turkey took away all the crime, took away all the security, took away all that stuff. And now it's just not safe for us to visit down there. Yeah. So what they did was a crime, taking him from his own place, putting him here, but we have the due process, and they got some music, they've got everything right there for him. And yet they decided to kidnap him, and Marcos is just that stuff he is, that's how it's great. Find everybody's back, and he's stand right back. Yes. So you get to allow me to yes, I have. Some different islands, because of course my wife and I have a home in Cebu, we go to home in Cebu. Okay. Thank you for the support, sir. Thank you. And we also have a new camera here. That's my son. He's your son. Yeah, but he's living here in Holland. Samahan ko na lang siya kasi hindi niya alam mo. Di ba may back doon sa left side? Group picture daw, group picture. Madam, si Madam Dahat, dalawa-dalawa ang cellphone ni Madam. Maglakaw pa man sila. Group picture daw. Mama, mag-group picture pa daw tayo. Okay, I would like to request everyone to please go for a group picture.